Sino may away? Walang away pa. Wala po, okay, sorry. Hindi, baka kasi lason to eh. Oh, no. Kapag hindi pa naluluto, sila color purple. Ubi crab. Ika nga ni General Douglas MacArthur, I shall return. And as promised, bumalik tayo sa probinsyang hindi lang mayaman sa kasaysayan. Mayaman din sa dami ng pwedeng makita at maranasan. Andito tayo ngayon para tikman yung kanilang guest. Ito yung sorpresa ng Islak. Sa muli nating pagbabalik, may mga bagong sorpresa na naghihintay. Dahil daw sa usok na to eh, mawawala daw yung sakit sa katawan nyo, pati yung mga malas sa buhay nyo. Gusto nyo ba yun? Gusto! At mga bagong kaibigan na makikilala. Yak! Mapapabalik din kayo. Kaya naman, see you later! Bieros, alam niyo ba kung anong prutas to? Mali ang hula nyo. Hindi ito kaong. Ito ang bunga ng nipa o nipa palm fruit. Pero alam niyo ba kung paano at saan ito nakukuha? Sa dami nang naku-curious. Ang video na ito, umani lang naman ng 34 million views. Gawa ito ng vlogger na si Kusinerong Biyahero na taga Hilongos, Leyte. Dati siyang driver sa Mindanao, pero nang dahil sa pagiging vlogger, meron na siyang sariling sasakyan, bahay at lupa. Ano sa inyo, Bieros? Sa kanyang videos, ipinapakita niya ang simpleng pamumuhay sa probinsya at pagluluto sa kanilang bakuran. Bentang-benta naman ito sa kanyang 2.3 million followers sa Facebook. Pero ang hirit ng mga ito, Nice content. Pero sana magsalita ka. Sana marinig namin boses mo. Magsalita ka naman sa videos mo. ang kanila kasing online lodi hindi nagsasalita sa kanyang vlogs. Maririnig kaya natin for the first time ang boses ni Kusinerong Biyahero? Hey, Sergio, welcome! Ako pala si Kusinerong Biyahero. Welcome sa kubo ko. Sasalita ka pala? Hindi ko alam! Sige. Tara tayo. Biyahero Drew meets Kusinerong Biyahero. Kaya ngayong araw, literal na matitikman natin ang buhay probinsya. Una sa listahan, titikman natin ang nag-viral na Nipa Palm Fruit. Kinakain ba talaga to? Hindi ba dapat, hindi naman talaga kinakain niya? Kinakain niya, sir. Masarap din, sir. Kasi ang alam ng mga tao, nipa, ginagawa lang bubong. Oo pero nga. dito, kinakain yan. So, wala pa bang namamatay ka? Wala. Wala Masarap yan. Masarap. Wala pa namamatay. Teka, parang una muna sa nagsimula kasi hindi ito normal na ako hindi ko alam kasi hindi ko pa nasubukan to. Pero parang sa inyo, parang normal na. Oo. Dito sa amin, ako lang Ikaw lang yung nakakagawa, nakakaluto rin? nakakaluto dito ng nipa. Saan mo natutunan? Sa mga magulang mo? Sa mga lolo o... Sa magulang ko, sa noon pa. Noon pa? Okay, so paano natin gagawin to, Ito, bro? umpisa natin biyak. Yeah. Tikman mo, masarap to. So, ito kung pagkaganyan, hindi na kailangan lutuin. Hindi na, pwede na kainin. Paano yan, bro? Dandahan lang, sir. Ay, parang lansones. Oh, yan. Parang lansones nga. Pero, Mas masarap pa sa buko. Hindi, baka kasi lason to eh. Oh, no. Hindi na. Masarap yan. Ano? Nakakatawa dahil Nakakalimutan mo na apelido mo. True. Pero sinabi ko lansones, pero sinabi mo mas masarap sa buko. Gets kita dahil yung consistent, mas malapit siya sa buko kaysa sa lansones. Opo. Yung lansones kasi parang may distinct na tamis. Ito parang, actually meron siyang pagka-lychee. Karaniwang ginagamit ang dahon ng Nipa Palm Fruit sa bubong ng bahay. At ang bunga naman, bukod sa nakakain ng hilaw, pwede rin daw gawing panghimagas. Kaya itinuturing ito na isa sa pinaka-importanting economic Philippine crop dahil sa maraming gamit ito. Teka, ito, kinakain lang po ito or... Pwede din tamatamis. Sir, gagawa tayo ng nipa con yelo. Okay, Subukan na. Ito na, umpisa na natin. ice mo na. Opo. Sige po. Yan. Uy. Okay lang. Ay, nahawa ka naman kasing ice. Yan. Uy. Ito yung ginagawa ko. Tikman mo na, sir. Ano? Sarap. Ano, nagustuhan mo ba, sir? Ang sarap. Hindi siya sobrang tamis. Tapos yung panghimagas mo na parang hindi ka masusuya dun sa tamis. Galing. Sa sarap ng Nipa con yelo, muntik ko nang makalimutan ng totoong pangalan ni Kusinerong Biyahero. Mga Biyahero, siya si
Arnel Celesio, 35 years old. Ang gusto ko pong pakita, ang buhay sa probinsya na hindi boring. Kung matyaga ka lang dito, mabubuhay ka. Marami kang magawang maluluto na mga gulay, o ano-anong mga pagkain. Dahil sa vlogging, nakatutulong na rin siya sa daang-daang tao sa kanilang barangay sa pamamagitan ng pamimigay ng libreng groceries taon-taon. Ang hilig sa pagluluto, nagamit din niya para masungkit ang matamis na oo ng kanyang asawa. Yung asawa ko ang nagtulak sa akin na mag-vlog. Isa din siyang food vlogger na kahit mga followers ko, hindi siya kilala. Ready na raw silang mag-hard launch. Ang asawa ni Kusinerong Bihero ang nasa likod ng page na Taste of Pinas na may 1.8 million followers. Siya si Irene Celesio. Nagkilala kami sa Maynila. Una, kinukunsabo ko yung caretaker. Dinadaan ko na muna sa paghatid-hatid ng ulam. Pero dumating yung time na ako na talaga ang nagdala kasi gusto kong mangligaw sa kanya. First time naming pinakita sa mga tao na magkasama kayo together. Hindi nila alam na Ngayon kayo lang. ex-boyfriend, ex-girlfriend. Yes, first time po. Kasi separate po kami ng page. Yung sa akin po, more on, yung content ko is more on panegosyo recipes, home cooked meals. Yung sa kanya naman po is counter-side cooking. Aba nga naman, basta food vlogger, sweet lover. Nagsimula yung ligawan namin dahil sa pagkain kaya nadala din namin sa pagbablog namin. Sino sa tingin nyo ang mas magaling magluto? Ako. Bilis! Ang bilis ah! Ang bilis ah! Ikaw bilis ah! agad. Ikaw Kasi talaga. laging nire-request ng mga bata eh. Pa, magluto ka ng ganito. Pa, Opo. magluto ka ng ganito. Hindi bago sa vlog ni Irene na Taste of Pinas ang recipe ng iba't ibang kakanin. Pero may natagpuan kaming suman na kasing laki ng braso at kayang bumusog ng 3 tao. Ito ang magsaysay. Pero hindi lang ang laki nito ang binibida, pati na rin ang pasabog nitong sorpresa. May iba't ibang palaman pa ito na mapagpipilian. Nariyan ang Mango Bud na may palamang mangga, Choco Bud na may chocolate, at Tres Marias na gawa sa 2 kulay na malagkit na bigas. Ang nasa likod ng pangmalakasang negosyong ito, ang 80 years old na si Nanay Natividad. Umpisa ako ng 35 years, tapos hanggang ngayon, wala akong trabaho sa bahay. Yun ang trabaho ko, naisipan kong magawa ako para makatulong ako sa asawa ko. Dahil sa mga request ng kanyang customers, ang ordinaryong suman, ginawang extraordinary. Mas pinalaki at mas pinayami. Noon, walang-wala kami. Ngayon, awa ng Panginoon, nakagawa kami ng bahay, nakabili kami ng lupang maliit. Ang pagbibenta ng magsaysay, hindi nawala ng saysay dahil ang kinikita ni Nanay Natividad dito ang nagtaguyod sa kanyang 1 dosenang anak. Ang extraordinary suman, pasado kaya sa panlasa ng mga turista? It's sweet, at saka may feeling na chocolate. Ang sarap, at saka unique. Pagbalik ko sa Amerika, I'll bring this as a pasalubong. Kasi daming Pilipino naghanap ng kakanin. Masarap. Kasi mahilig kong matamis. At saka medyo malambot na may pagka-crunchy na malinamnam. Super lambot. At saka yung chocolate niya. Tamang-tama lang yung tamis. Sarap talaga. Ang sinimulang negosyo na ipasa na rin sa mga anak ni Nanay Natividad. Partida, 45 years and counting na ang magsaysay ni Nanay. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Nakaisip ako ng ganyan para makatulong ako at saka hanggang na ngayon sa mga anak ko na matanda na ako, hindi na ako makatrabaho ng kahit ano. Mga anak ko na lang ang naggawa ngayon hanggang sa mga apo ko. Busog na sa gahiganting suman, kargado na para sa island hopping. Ang pupuntahan natin, grupo ng mga isla sa bayan ng Inupakan at Hindang. Ang balibalita, iniiwasan daw ito ng malalakas na bagyo at mapaminsalang ipo-ipo. Ang sikreto, protektado di umano ang mga isla ng mga santo. Binibisita ng mga biyahero ang 4 islas, hindi lang dahil sa puting buhangin at asul na kulay ng tubig, kundi dahil sa mga sorpresang naghihintay sa bawat isla. First up, Mahaba Island. Tinatawag itong mahaba dahil literal na pahaba ang hugis nito.
Sa islang ito, kakaibang spa raw ang pwedeng maranasan. Pero ang masahista, hindi tao, kundi hipon. Ano pong ginagawa ng mga turista dito? Ilalagay yung paa mo sa tubig at parang tinatawag na shrimp spa. Shrimp spa? Oo, shrimp spa, yung tawag nila. Ba, nag-uso na talaga yung mga spa na yan, ha? Kasi parang ningangat-ngat nila yung dead skin, sa paa. Nanguhuli po ba kayo ng naghipon dito? Hindi po, kasi dito parang for sightseeing lang talaga. Unique siya, hindi mo makikita sa kahit sa ibang protected area o sa ibang lugar. Ng mga hipon na ginto. Ganito, kulay-pula. Siyempre medyo cloudy at hindi masyadong visible, no? Pero kahit na hindi ganun ka maaraw, marami sila gumagalaw, oh. Marami talaga, parang nagiging habitat nila ito, bahay na. Kilala ang red shrimp sa pagiging active scavenger. Ibig sabihin, kinakain nila ang mga nabubulok na halaman sa kanilang paligid. Pati na rin ang mga dry skin ng paa natin, biheros. Ngunit hindi lang shrimp spa ang sorpresa na hatid ng Mahaba Island. Kung suswertihin, meron din tayong kaibigang naghihintay para tayo salubungin. Next up, ang pinakamaliit sa 4 na isla, ang Bigyo. Galing ang pangalan sa salitang Bisaya na Bigyot, na ang ibig sabihin ay maliit. Pero huwag ismulin ang isla na ito dahil kakaibang seafood treat ang matitikman dito. Beros, nakakita na ba kayo ng kulay purple na alimango? Pero hindi sila kikay, ha? Ang tawag nila rito, alikway. Pahirapan daw ang panguhuli rito dahil may buwan lang kung kailan ito marami. Hindi ho ito ay AI or hindi ito ay computer background lamang. Andito tayo ngayon para tikman yung kanilang, I guess ito yung sorpresa ng isla kapag bibisita kayo dito. Ito tinatawag nila alikway. Kapag hindi pa naluluto, sila ay color purple. Ube crab! Pero pag luto na sila, pula na sila. As expected. So, luto na sila. Pero parang kakagraduate lang nila at meron silang titulo. Hindi ko alam kung kasama po ba yan. Parang meron yatang laman. Yung laman ng crab with coconut. So, binubuksan pa ba ito? Ayun, bukas na po. So kumbaga parang sinastuff na po siya. Sinastuff na siya para siyang rellenong crab. Ginger. Lasang gata. Pero mas lalong umuusbong yung ginger, which is kailangan para matanggal yung lansa. I guess yun yung style nila dito. Nire-relleno nila or naglalagay sila ng different ingredients. Kasama na dyan yung gata, kasama na dyan yung ginger. Hinahalo nila sa loob. At hinahalo nila yung laman ng alimango doon sa mga different ingredients. Isa pang kakaibang food trip dito, ang sea cucumber, na kung tawagin nila ay bat. Nakapangingilabot kung titingnan. Pero talagang kinakain daw ito rito, mga biyero. Ito yung tawag nilang bat. Sea cucumber. Ito, parang ginawa nilang kinilaw. Kinilaw? Hindi nila inihaw. Kinilaw lang. Okay. Ay, yung okay sa biyahe. Maganda kapag subok ka lang ng subok sa mga pwede mong kainin. At doon ka bubukas ang iyong isipan at mata sa mga kinakain ng mga lokal dito. Hindi lang yan. Bukod sa food trip, binabalik-balikan daw ng mga turista ang lulubog at lilitaw na sandbar. Dito naman sa isla ng Apid, paggawa ng iba't ibang handicrafts ang ikinabubuhay ng mga lokal. Ang mga kababaihan sa lugar ang nangunguna sa paggawa ng mga produkto gaya ng bags, wallets at mga sombrero. Payak ang pamumuhay nila rito. Pero ang isla, may itinatago raw na misteryo. Di umano, iniiwasan daw ang isla ng mapaminsalang ipo-ipo. Kanang buhawi nga, parong sa Apid, inglikay da. Sa kalapit na isla naman na Himukilan, na pinakamalaki sa 4 na isla ng 4 islas, umiiwas din daw ang malalakas na bagyo. Kung tinatamaan man daw ng bagyong isla,
hindi malakas at walang mga nasisirang kabahayan. Ang sikreto, protektado raw sila ng mga santo na di umano'y nagbabantay sa isla. Pagpasok pa lang sa isla, bubungad na ang imahen ng dalawang santo na sina San Pedro at Santo Niño. Paniniwala ng mga lokal, ang mga ito ang dahilan kung bakit hindi malaki ang nagiging pinsala ng mga dumadaang kalamidad sa isla. Pero gaano katotoo ang paniniwalang ito? Pag naay katalagman, mag-prepare. Kana na yun na ibagyo. Kana among balaya, kung ano na sa kanang lubid bitaw. Amo nang kuanan, banganan. Ayon sa Inupakan LGU, kadalasang hilagang parte ng Leyte ang tinatamaan ng malalakas na bagyo. Ang mga bayan ng Inupakan at Hindang, kung nasaan ang 4 islas, saktong nasa timog na bahagi ng probinsya. Maswerte raw sila dahil may hinang bagyo lang ang tumatama sa kanila. Huling malakas na bagyo na humagupit sa isla ay ang bagyong Odette noong 2021. Pagkatapos maglibot sa mga isla, maglibot naman tayo sa palengke ng Hilongos, Biyahero. Hindi lang pagkain, marami ring kakaibang bagay ang makikita rito, katulad nitong kamanjan at pili. Ano kaya ang mga ito? Dahil daw sa usok na to mawawala daw yung sakit sa katawan nyo, pati yung mga malas sa buhay nyo. Gusto nyo ba yun? Saan kayo galing? Parang usok? Ano pong ginagawa nyo dyan? Papalina ako, sir. Ano po yung proseso ng pagpapalina? Bakit po ginagawa ito ng mga tao? Para, sir, ang iba kasi para may magsakit siya, badali ang yung sakit na, malutas. Tapos, iba naman, kung may isda ka, lalong sunatin ng kuha na maraming isda, ganun. Tapos, ang iba naman, kung magbabiyahe ka, bali na para okay ang biyahe mo. Sige po, paano niyo po ginagawa to? Ito po ba yung sinusunog? Hindi, sir, ano niya, sa plato. Plato, sorry. Ito ang pila, sir, pili. Ito ang pili sa ilalim. Ginagamit ang kamanjan at pili sa pagpapalina o cleansing na parte ng tambal binisaya. Ang pagpapagaling gamit ang iba't ibang herbal na mga gamot. Ito, sir, ang kamanjan. Itong papalina, pwede din sa bahay. Halimbawa, kung yung mga masamang spirito, pahalis sila para laya sila lahat. Mao ni ang Bisaya nga tambal, sir. Sa halimbawa kay kwarta, dali ra makapait kay brato naman. Tagkuan, 60 pesos o katong tag 10 pesos ang kamanjan. Ito ang 60. Opo. Yung mga tao, kapag walang pera, ito na lang po yung nagiging sinusubukan nilang solusyon para magpagaling. Opo, sir. Tama po. Dahil mas mahal kapag pumunta sa ospital. Yung malit ako sa dali akong malagnatin. Tapos, ganyan ina ako ganito. Yan, madali lang akong parang okay na ang pakiramdam ko. Dami magamit ito. Ganun para swertihin ka. Halika, loto na tayo, Nay. Punta tayo sa loto. Kung kayang maitaboy ng kamanjan at pili ang malas na nakadikit sa inyo, hindi na yata nito kayang solusyonan ang gutom na nararamdaman ko. Kaya tara na sa sikat na painitan ng Hilongos. Tikman natin ang mga pagkain pangtawid gutom para sa ating mga biyahero. Excuse me po, Nay. Ano po nangyayari dun? Ba't ang daming tao? May rambol. May rambol? May away? Basta may rambol. Ay, naku. Tatawag na po ba ako ng pulis? Iwan ko. Sino may away? Walang away, sir. Wala po, okay, sorry. Pwede na tayong mag-relax, biyeros. Walang away. Pero totoong may rambol na binibenta ni Nanay Nena. Ito ang tinitinda namin, puto rambol. Puto rambol? Yeah, ito ang native delicacy ng Hilongos. Puto rambol? Yeah. Bakit po tinawag na puto rambol? Mix ito, sir, tatlong klase. Puto, munggo, at saka sikwate. Nay, ano po ba to? Normally, buong araw niyo po binibenta to? Mas mabili po ba sa umaga? Kinakain ng mga lokal dito ng hapon? Ano po ba? Anytime, sir. Anytime? Yeah. Mula ng madaling araw until hapon. Titikman ko na lang po, no? Naalala ko po yung kabataan ko. Dahil sa bahay namin, parating may champurado. Ang tawag po namin sa amin, champurado. Ayan. At yun din po yung yan lasa nito. Mainit, masarap yung texture ng kanin. Tapos nun, may konting tamis dahil nga, I guess nilagay nyo na po ng asukal yung tsokolate baterol. Yes, sir. Ayun. Magkano po ito? That's 20 pesos. 20 pesos? Yes.
Ang painitan ni Nanay Nena, 37 years nang bumubusog sa mga kumakain dito. Ito po ba'y galing po sa mga ninuno nyo or kayo po nagsimula? No. Bata pa ako. Kasi yan ang agahan namin bago kami pumasok ng school. Yeah. Tapos nag-observe ako sa kanila, mabinta. Naisipan ko na mag-negosyo na ako lang tulad ng ganito. Okay, puto sikwati, puto munggos at puto rambol. Bukod sa puto rambol, isa rin sa pinagkakaguluhan dito ang kanilang puto munggos. Yung puto rambol, meron ng munggo yan. Yes. Pero ang pinagkaibahan lang nito, ito'y walang sikwate. Walang sikwate. So, kung ito champurado, may tamis at may halong tsokolate, ito, may tamis din siya dahil may halo ng asukal yung munggo. So, ulam ba o panghimagas? Feeling ko panghimagas, on the panghimagas side pa rin dahil may tamis pa rin siya. Parang feeling ko nga dito, pwede nga pa kayo maghalo ng tinapa. Tinapa? Isda? Isda, maalat. Pwede rin po, no? Pwede po. Walang singlinaw at sinlinis na bukal sa Leyte. Naghihimala raw? Sa sobrang linaw daw ng tubig sa bukal ng Uhan, no sweat sa paghahanap ng pisong nahulog. Pinaniniwalaan ng mga residente na kapag nag-alay sa bukal, gaganda ang ani. Yung mga nakakalimot naman daw na mag-alay ay nagkakasakit. Dire sa una, kung magtanom ka, kinahanglan unang ani, mag-alay ka. Kaya kung hindi ka mag-alay, magkakasakit ka. Sisingilin ka sa mga hindi tulad sa atin. Maingkanto. Ang tubig din daw nito, kahit pa may El Nino, hindi natutuyot. At ayon din sa mga lokal, kahit may bagyo, hindi raw nagiging malabong tubig. Pero ang nakagisnang pag-aalay sa Uhan, ipinagpapatuloy pa rin ba ngayon? Isira sa kong nanay nga, dili na mag-alay pag-usab. Mauto nga hangtod karon sa gamay pa ko niadto, eskwela pa kong elementary, karon mag-60 na ako, iyang gisirado pag nga dili na mag-alay hangtod karon. Hangtod sa ubang lugar diri nawala na ang alay-alay. Wala pang entrance fee ang pagpunta sa lugar, pero ang hinihingi lang ni Tatay Jano ang pagiging responsableng biyahero. Kung anong dala-dala niyong basura, huwag itapon sa tubig at gubat. Hindi raw nadadala ang yaman sa langit, pero sa halagang 10 piso lang daw kasi, abot kamay mo na ang langit. Hindi pa man sumisikat ang araw, kailangan nang umalis para marating ang lugar. Sasakay ng habal-habal na abutin lang ng 5 minuto. At pagdating dito, the waiting game begins. Yeros, ang hinihintay natin ay ang sorpresang Sea of Clouds dito sa bayan ng Baybay sa Leyte. Nakita po namin sa Facebook na nakapost, kaya pinuntahan po namin dito. Maganda siya, nakakawaw kasi nakikita yung buong lugar ng Baybay. Nandyan din naman yung sunrise, which is good naman din yung view. Lalo na pagkasama mo yung family mo. Maganda kasi ma'am sa katawan, malamig. Saka marami kang makita dito, maganda ang view. Dito, tahimik talaga. Nakakawala talaga ng stress. May mga lugar na binabalikan para maranasang muli ang mga bagay na nakapagpapasaya sa atin. Pero ibang Leyte. Sa bawat pagbalik, may mga bagong sorpresa ang naghihintay at mga bagong karanasan na nagdadagdag sa masasayang alaala na siguradong babalik-balikan.